Habang papalapit ang bakbakan ng SMB at TNT Tropang 5G, hindi napigilan ni Marcio Lassiter ang sarili na umusal ng panalangin. Panalangin para kay RR Pugoy. Kung bakit niya ginagawa yan, yan na nga alamin natin. At si Coach Chot Reyes, umaasang mababagong resulta ng laban kumpara sa nakaraang edisyon ng Philippine Cup kung saan tinalo sila ng SMB. Kasabay ng Pag-asa, ibinida niya ang ilang players na aasahan para gawin ang kanilang trabaho at palitan ang SMB sa trono. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nagdarasal si Super Marcio sa paparating na bakbakan ng SMB at TNT. Nagdarasal siya hindi para ungusan ang grupo ni Coach Chot, kundi para makaharap sa nasabing laban si RR Pugoy na kasalukuyang may injury. Kung bakit niya ginagawa ang lahat ng yan, kaagad niyang ipinaliwanag ng makapanayam ng media. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Pinagdarasal po talaga na gumaling agad siya para makalaro sa Game 1. Mas okay kasi kapag kumpleto, mas solid yung laban. Mas masayang lumaro kapag yung pinakamalakas ang kalaban mo. Sigurado yan, pareho kaming babanat sa labas. Sunod-sunod na tres, panalo talaga mga manunod. Ganun lang naman ang laro namin bigayan ng bomba. O sinong hindi mag-a-agree dyan? Agree ako dyan sa sinabi ni Super Marcio. Mas maganda kung makapaglalaro si RR Pugoy, di ba? Una, para kapag nanalo ang SMB ng championship, walang maibabato ang fans ng TNT na kulang sila kaya natalo yung TNT, di ba? Kung minsan ganun yung argumento Kasi kulang sila ng players kaya natalo. Kaya kung makapaglalaro si RR Pugoy, mas okay yun. Walang anumang dahilan. Pangalawa, yung fans, sigurado mag-benefit talaga sila dyan. Mas mabubuhay ang fans kapag may mga nakikitang pasabog mula sa mga star players. Yung birada sa labas, iba yun Ang laking bagay po nun, hindi lang sa team kundi maging sa fans na nag-aabang sa kanila. Pero syempre, sa kabila ng dasal ni Super Marcio na magpagaling si RR Pugoy para makaharap nila sa finals, medyo tagilid naman siya sa panig ni Coach Chot Reyes. Base kasi sa report, hindi raw pipersahin ng kanyang grupo ni Coach Chot Reyes na ipasok agad si RR Pugoy. Papayagan lang daw nilang ipasok ito kung pwede na talaga siyang maglaro. Tama lang naman yung pahayag ni Coach Chot, di ba? Pero sabi niya yan hindi rin natin alam kasi baka pwede na talaga si Pugoy pero tinatago lang nila yan para hindi sila mapaganda ng SMB. May mga ganong senaryo kasi, di ba? Siyempre, hindi naman natin inaalis yung possibility na nagpapagaling pa talaga si Pugoy ng injury at posibleng hindi pa rin siya handa para sa bakbakan sa finals versus sa SMB. Parang tuwing nasa finals sila, may mga ganitong kaso, di ba? Noong nakaraang taon sa finals nila ng SMB, dito rin sa Philippine Cup, ang dami rin nangyari sa TNT noon. Si Pugoy din ata, nagkaroon ng problema noon Ganon din si Calvin Optana. At syempre, huwag din natin kalimutan si Jason Castro at Ray ng Batak. Tapos, nung medyo late ng bakbakan, sideline din si Poy Eram. Di ba, ang daming problema palagi ng TNT? So sana ngayong conference, ngayong finals, okay na lahat kasama si Pugoy para mas maayos ang laban ng dalawang team. Yung SMB hindi sila patitinag dito mga playoffs Sigurado yan kasi sila yung champion. Tapos, kumpleto pa yung lineup nila dyan. Yung TNT naman, pipilitin nilang bumawi sa SMB kasi nga last year, nabutata ng grupo ni Junmar ang pangarap ng TNT na Grand Slam. So ang laki na nakataya sa dalawang team na to sa ngayon. Habang nananalangin si Super Marcio ng agarang paggaling ni RR Pugoy, umaasa naman si Coach Chot Reyes na mababago ang resulta ng laban sa finals versus SMB kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa kanya, marami ang nangyari sa nakaraang Philippine Cup kaya umaasa umano siya na mababago ang resulta ngayong taon. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Nung last conference, kulang talaga kami. Wala si Ray ng Batak Tapos nawala pa si Enciso nung Game 4, si Eram nung Game 5, at wala rin si Jason Castro. Ngayon sana iba na. Andiyan na si Ray, nadagdag si Gio Halalon. Tapos healthy na si Poy. Sana malaking tulong yon. Alam naman natin kung gaano kalakas ang kalaban, kaya kailangan talaga kumpleto at handa. Alam niyo mga playoffs, kung titingnan mo talagang mabuti, malakas ang TNT Tropang 5G katulad ng SMB, kayang-kaya din nilang kuhanin ng trophy ng Philippine Cup. Pero syempre, depende ang lahat ng yan sa magiging takbo ng laban. Kung kasi magiging katulad ng dati, magkakaroon sila ng mga injuries, yung mga sinabi niya sa kanyang pahayag na wala si Enciso, si Ray ng Batak at Castro, and then si Poy Eram, alam na natin ang mangyayari, di ba? Tatalunin ulit sila ng SMB. Yun ang nakikita natin. Kung ganun ulit yung mangyayari, yung mga injuries na nakuha nila last year. Pero kung mananatiling nakatayo ang grupo ni Coach Chot, walang mangyayaring injury, babalik si RR Pugoy, sa palagay natin mga playoffs, aabot to ng Game 7. Hindi natin sinasabi na sila ang mananalo, pero tingin ko, mahirapan ang SMB ngayong edisyon ng Philippine Cup kung healthy lahat ng mga bata ni Coach Chot Reyes. Kaya mararamdaman mo sa pahayag ni Coach Chot, ipinagdarasal niya talaga na wala sanang injury ngayong finals Alam niya kasi na delikado na naman kung mangyayari ulit.
Hindi man niya aminin, gigil siyang bakbakan ng SMB. Simple lang ang dahilan nun. Bukod sa gusto nilang manalo, gusto nilang bawian ang grupo ni Junmar. Sila kasi rason bakit hindi naka-Grand Slam ang TNT last year eh. So yung sugat, nananatili lang yun doon. At dahil may pagkakataon silang bumawi, dahil andito ulit sila pareha sa finals, sa tingin ko, pipilitin nila yan na kuhanin ang kampyonato, hubarin sa SMB para simulan ulit ang isang kampanya patungo sa Grand Slam. Alam naman natin na maaga pa para pag-usapan ng Grand Slam, di ba? Kailangan muna nilang pataubin ang SMB at manalo ulit ng kampyonato sa susunod na conference. Pero sabi ko nga, yung sugat na nilikha ng SMB noong nakaraang taon, sumasariwa ulit yan. Naaamoy nila mabangis na kalabang SMB. Kaya asahan natin na mabigat na laban ang kakaharapin ng SMB dito mga playoffs. Kahit may mga stable silang players, kahit may Junmar Fajardo sila, kung hindi madidisgrasya ang grupo ni Coach Chot, may posibilidad na makarating talaga sila sa Game 7. Yun yung siguro hinala natin dito. Hinala lang naman At hindi natin sinabi na kakayanin ng TNT na agawin ng trono sa SMB. Pero kung magkakamali sila mga playoffs, sasamantalahin nyo ng grupo ni Coach Chot Reyes. Ganun lang naman ang laban Dapat hindi ka nagkakamali. Hindi naman dapat perfect pero iwasan mong kumurat dahil sa isang iglap, baka mawala sa iyo pinoprotektahan mong corona, di ba? So good luck sa SMB at sa TNT, blockbuster na naman to, sigurado yan. So guys, maraming salamat.